Romualdez at Marcos naglaglagan na. Naku po! Mukhang bumaligtad na ang sariling script ng kampo nila labang kay Pangulong Vice President Sara Duterte. Dahil hindi pa man nagsisimula ang buong laban, sarili nilang kwentong unang bumibigay. Breaking news, Romualdez at Marcos naglaglagan na. Naku po! Mga banateros, nagkaloko-loko na. Mukhang bumaligtad na ang sariling script ng kampo nila labang kay Pangulong Vice President Sara Duterte. Ay, nako. Dahil matapos niyang pasabugin ni Madriaga ang akusasyon tungkol sa umano'y term sharing, mismong Malacanang na ang tumanggi rito at sinabing walang personal na kaalaman si Marcos. Nako, sa ganitong usapan, naku po, ay talagang tila lalong lumalabo ang kanilang akusasyon kay VP Sara Duterte. Kung ganito ang nangyayari, sino ngayon ang niloloko ni Madriaga? Walang iba kung hindi kayo, mga taong bayan. Pero ang tanong, sino ang nasa likod ni Madriaga? Yo! Dahil hindi pa man nagsisimula ang buong laban, sarili nilang kwentong unang bumibigay. Kaya sa episode nito, mga kababayan, pag-usapan natin kung bakit palpak ang script ni Madriaga at bakit hindi nagtutugma ang kanilang kampo, yung kanilang mismong kampo, sali-saliwa ang mga script, ika nga. At bakit mas lalong lumalabas na may malaking kalokohan sa likod ng mga paratang na ito. At sa bandang dulo, ikikwento ko sa inyo kung ano ang tila nangyayari sa likod ng impeachment at sa likod ng politika, dahil meron nagsasabi tila mapapalitan na ang speaker dahil itong speaker daw di umano ngayon na si D ay hindi naman talaga siya ang tunay na speaker, puppet speaker lang daw siya. Ang tunay na speaker daw ay itong anak ni Marcos at nagkakaroon na ng girian sa loob ng kamera. Yan ang ayon sa aking source, tila mapapalitan na ang speaker. At meron ng papalit na kung saan ay ito ay tutol na sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil panahon na daw para sumipsip kay VP Sara Duterte. Ayun! Sinasabi ko naman di ba? Pagka ganyan na, wala na. Tawag nga nila sa Pangulo ngayon ay lame duck. Pero mali sila doon. Hindi lame duck ang tawag kay Marcos. Alam mo ko ano? Jumping duck. Yung ba jumping kasi sino? Hinahamon ko kayo. Sino? Pero yung jumping jack niya, di dumidikit yung kamay. Sino? Parang tanga lang o parang sabog lang? Ano sa tingin ninyo? Sabi ko sa inyo pag wala talaga kayo sa katotohanan, yung script nyo magkalabo-labo. At natatawa ako doon sa mga mga bayarang vlogger nila sa kampo ng mga tanso, yung mga bayarang tanso na vlogger, tuwan-tuwa sila sa palpak na script ni Madriaga. Kesyo wala daw si Pangulong Vice President Sara Duterte maibubuga, wala daw siya maisasagot. Paano ka sasagot sa isang malaking katangahan? Hindi di ba? Kung iisipin mo ng mabuti, hindi ka makikipag-argue sa taong tanga. Hindi ka makikipag-argue sa isang taong ilusyonado. Hindi ka makikipag-argue sa taong obsessed. Kasi hindi naman talaga magbabago ang sinasabi niyan dahil nga yan tao na yan nag-iimbento lang.
Sa makatuwid mga kababayan, itong si Madriaga, halatang halata yung obsession niya kay BP Sara Duterte. Di ba naalala ninyo, nabanggit ito nung abogado na si Paulo Panelo na may kursunada lang itong si Madriaga kay BP Sara Duterte. Dikit siya ng dikit. Tapos, ang kanilang pinaka-ebidensya na malapit daw si Madriaga ay yung selfie, yung tawag doon, yung fan sign na happy birthday. Yun daw ay malapit na. Alam nyo, sa dami-dami na nagpapapicture kay BP Sara Duterte, naturalmente, maraming hindi dyan kilala niya ng personal. Ako nga, ilang beses na nating nakausap si BP Sara Duterte, but I will never claim na ganun kami ni BP Sara Duterte. I will never do that. Even if may mga nakikikwento na siya na hindi naman nakikikwento pampubliko, I will never do that. You know why? Hindi naman porket nag-usap kayo, close na kayo. To the point na padadaanin pa sa'yo yung pera. Eto sabi ko nga, kung ako, magbibigay ako ng pera sa isang tao, na same lang ng opisina ko, na nag-uusap kami, hindi ko na padadaanin kung kani-kanino. Bakit? The more na maraming daanan ng pera, the more na mas delicates, mas delikado, di ba? Mas delikado na kumalat. Kung yung opisina katabi ko lang naman, ba't di ko naiabot ng diretsyo? Tama, mali. Sabi nga doon meron pang point doon na sabi ni Ombudsman Martires na kesyo parang malapit daw siya sa mga Duterte. Ang sagot ni Ombudsman, at inabutan daw siya ng pera ni Pangulong Duterte. Kung malapit pala ako kay Pangulong Duterte, bakit padadaanin pa sa'yo? Sino ka? Di ba? Kung malapit ako kay Pangulong Duterte, kung magbibigay man siya ng pera sa akin, patatawag lang ako niyan at aabot ko. At again, when you say big money, ako, I will not entrust that to kung kani-kanino lang. Kung ganun kalaki yung pera, aba, kahit ba sabihin natin itong empleyado kong to matagal na, hindi ko dyan padadaanin. Kung milyon-milyon na pinag-uusapan, idediretso ko. Bakit? Siguraduhin ko makarating sa kanya. Hindi biro ang mga binabanggit niyang presyo o pera. Diba? Kaya yung lohika ni Madriaga ay pangtanga lang. At sa taas ng antas ng katalinuhan, isang tunay na abogado, isang prosecutor, at si BP Sara din, abogado. Matalino ibig sabihin yan. Hindi pa pwedeng sabihin mo na bobo yan. Hindi lang po pagiging abogado ang pruweba na matalino si BP Sara at saka si Pangulong Duterte. Sila po'y humawak na syudad at maganda ang nangyari doon sa syudad nila hanggang ngayon. Ibig sabihin, magaling sila. Sa tindi ng talino nila, bakit nila pagkakatiwala ang isang quote-unquote corruption, isang quote-unquote pera na malaki na hindi dumaan sa legal na paraan? Kasi yun na sinasabi ni Madriaga. Bakit ko pa dadaanin kung kani-kanino? Especially sinasabi niya na ito ay korupsyon o hindi maipaliwanag kung saan ang gagaling, hindi ko pa dadaanin sa kanya yan. Maari pa siguro kay Bongo. Kuwari si Pangulong Duterte. Doon talaga sa katiwala. Milyones Di ba? Bakit sa kanya? Anak ka ng tutsang kalabaw. Bakit sa kanya? Tapos,
Ano ba siya? Ano bang anong kanukulan niya? Hindi nga naka yan ng bar, hindi nga pumasa ng bar. Hindi nga ata nagbar yan. 'Di ba? Pangalawa, hindi lang siya hindi nagbar. Ano yan? Hindi nga pulis yan eh. Hindi nga organic yan eh. Security guard lang yan eh. Para bagang hindi ko nilalanglang yun ha. Pero iba kasi siyempre yung naandun ka, dumaan ka sa training talaga ng military o di kaya ng kapulisan. Hindi nga ho siya ganun eh. Tapos sa'yo ko'y kakatiwala yung pera. Bobo ka. At ngayon nga, mga kababayan, mantakin mo, meron siyang kwento, aligasyon, na naandun daw siya, ganun siya ka-special. Grabe, ako talaga, minsan napapaisip ako eh. It's either sabog itong mama na ito, o baka naman talagang ilusyonado, talagang may tama. Kasi may ganyan tao yung may tama, yung sinungaling siya na hindi niya na matanto, o sabihin hindi niya alam na siya ay nagsisinungaling. Ganun kasira ang ulo. O di kaya talagang may matinding kapalit yung paninira niyang ginagawa niya kay BP Sara Duterte. Kayo mga kababayan, alin dun sa tatlo? Sabog siya? Bangag siya? Kaya ganyan siya? O pangalawa, nag-hallucinate siya? Nalunod na siya sa sarili niyang kasinungalinga at obsession dito kay BP Sara Duterte? O baka naman binayaran siya ng dating senador? Kilala nyo na yun, yung asong ulul. Di ba? Na dumadalaw daw sa kanya. Oh. Ito kasi may kwento siya. Ito kasi siste, mga kababayan. Mga banateros. May aligasyon siya na di umano daw si Marcos, si Pangulong Duterte, at saka si BP Sara Duterte, nag-usap-usap no na kesyo bababa daw sa posisyon si Marcos sa 2025. Yun ang kasunduan. Ibig sabihin ng kasunduan, Marcos agreed. Marcos is part of that story. Ang problema, ladies and gentlemen, tinanggi ni Marcos. Ibig sabihin, nagsinungaling si Madriaga. Kasi, sabi ko nga saan ngayon lulugar kayong mga bayarang vlogger? Kasi di natin alam kung sino nagbabayad dito sa mga vlogger ni Marcos Si Marcos ba? Si Lisa Marcos ba? Under ba ng Office of the President? Under ba kay Yussi Claire Castro? O kay Romualdez? Paano yan? Inakusahan si Marcos nakikipagkuntsabahan kay Presidente Duterte. Nakikipagkuntsabahan daw. And that's a serious offense. Mantakin mo makikipagkuntsabahan ka na term sharing? Oh. Kaya nga dito, may naaamoy ako. Mamaya kikwento ko yung naaamoy ko. Tila naglalaglagan na si Romualdez at si Marcos. Yung kanyang mga bataan na congressman, yung mga bata ni Romualdez na inuutusan niya para banatan ng matindi si BP Sara Duterte, tila nilalaglag na mismo si Marcos dahil dinamay siya sa kwento. Pero si Marcos, nilaglag din si Romualdez. Bakit? Tinanggi niya Para niya sinasabing kalokohan, katarantaduhan yan.